At aking binabati ang bawat isa ng isang mapagpalang gabi. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa amin. At ngayon din nung Sunday ay ako'y nagpapasalamat dahil bago kami makapunta nung Sunday, ay isang maiksing testimony lamang, ay kami ay naka-aksidente. At kami ay nakabangga ng motor nung habang kami papunta sa gawain dito sa may Bikutan. Ako'y aking pinupuri ang Panginoon at kami ay iningatan ng aking asawa at binigyan niya kami ng kalmadong puso. Dahil nung umagang yun ay siyempre maulan, then wala pang kain. Actually, nagugutom kami noon at naghahanap kami ng kakainan. At yung motor ay bigla lang umovertake sa akin dito sa may Bikutan, sa may stoplight. At nag-slow down siya dahil puro lubak yung kalsada. At nung nag-slow down siya, hindi ko siya napansin na nag-slow down. So, nabangga ko siya mula sa likod at natumba sila. At nung binaba ko siya, yung una, ang nasa isip ko, anong ginagawa ng motor na to? Pero pagbaba ko sa kanya, nakita ko sila nakatumba. Naawa na lang ako, sabi ko, okay lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo? Pero yung babaeng nakaangkas dun sa motor, galit na galit siya sa akin. Hindi ka kasi nag-iingat, hindi ka nag-ano. Sabi ko, kayo po yung may mali. Tapos pinatabi kami, ang gusto pa ng enforcer, daling kami doon sa bureau nila para doon mag-usap. Pero kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung mga nandun sa paligid ay kinumbinsi rin yung rider na aregluhin na lang namin doon dahil baka nga mapamahal pa kami pagdating naman doon sa bureau. Dahil nung una gusto niya rin dalhin doon sa bureau pa para doon pa nga daw mag-usap, maggumawa ng police report at mga ibang bagay pa. Pero sinabi ko sa kanya, Kuya, nagmamadali rin kasi kami kasi may gawain kaming pupuntahan at may susunduin pa. Pero nung una sabi niya, hindi, sige, dali natin to doon, saglit lang naman yan. Pero salamat sa Panginoon at nakumbinsi siya nung mga nakapaligid doon. Tapos sinasabihan siya na, wag na, reglin nyo na yan dito, wag nyo na paabutin doon dahil lalaki pa nga daw yung magagastos. At true enough, parang nakita ko nga rin doon sa enforcer na nagalit siya nung inareglo namin doon mismo na hindi na namin dinala doon sa bureau. Sabi ko, siguro nga, may makukuha nga sila yatang komisyon pag nadala kami doon sa bureau. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon, una dahil wala naman pong nangyaring masama doon sa nabangga namin, bukod sa ilang mga galos na sinasabi ng babae, at yung pagsakit ng tuhod ng rider dahil natumba sila doon sa motor. Pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil iningatan niya kami, yung aming damdamin, mag-asawa na iningatan. Ang nakakatawa lang dahil yung binigay kong pera sa kanya, ay yun yung dapat pang agahan namin. Kaya pag sakay ko sa sasakyan, sabi ko, wala tayong pang breakfast, tiisin na lang natin hanggang lunch. Kasi kinuha na-Gcash ko na yung pang-aagahan sana natin. Pero salamat sa Panginoon at hindi naman na siya nag-text siya uli nung kinalunisan, pero hindi naman na siya, kumbaga, naghingi pa ng mas malaki bukod dun sa una naming napag-usapan. Kaya aking binabalik sa Panginoon ang mga pasasalamat na yan at sa kanyang pag-iingat. Tayo magbasa sa salita ng ating Panginoon sa gabing ito at ating buksan ng ating mga Biblia sa 1 Kings, verse 17, ay sa chapter 6 and 7, at tatalon tayo sa chapter 15 and 16. Sabi dito sa chapter 6 and 7, the ravens brought him bread and meat in the morning, and he drank from the brook. And it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Sa chapter 15, so she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. And the bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. Praise the Lord. Aking pamamagatan ng aking ibabahagi sa gabing ito ay ang na obedience leads. Yan. Ang kwento na ito ay nagpapatukoy kung saan ang propetang Elijah ay nag-declare na hindi uulan sa Israel hanggang hindi niya sinasabi. At kung ating babalikan sa chapter 16 ng 1 Kings, ang rason na kung bakit dineclare ng propeta Elijah na hindi uulan ay dahil din naman sa hari ng Israel noong time na yan na si King Ahab.
Si King Ahab, noong time din na yan ay sinasabi sa ating Biblia ng isa sa pinakamasamang hari to date doon sa panahon na yon. At marami siyang ginawang mga bagay na nag-provoke sa Panginoon. Unang-una na yung pagsamba niya kay Baal, pag-aasawa niya kay Jezebel na sumasamba rin naman kay Baal. At gayon din nagtayo siya ng mga altar para kay Baal. At ang isang bagay na isa pang kinagalit ng Panginoon is yung pagpayag niya sa pagtayo ng foundation at ng gates ng Jericho. Iyon ay isang bagay na ipinakita sa Joshua na kung sino man na may curse kung sino man na magtatayo ng foundation at ng gates of Jericho. At nung time na yon, sa panahon ni Ahab ay kumbaga pinayagan niya na minsan pa itayo uli yung gates at foundation ng Jericho. At ito sa paglaon ay dumating na nga ang salita ng Panginoon sa propeta Elijah na i-declare yung isa rin namang sinabi ni Moses sa Deuteronomy 11 verse 17 kung ating titignan. 11 verse 17. Sabi dito, "Lest the Lord anger be aroused against you, and he shut up the heavens, so that there be no rain, and the land yield no produce. And you perish quickly from the good land which the Lord is giving you." Dito pinakita na dahil sa ginawa ni King Ahab, dahil sa kanyang patuloy na ginagawa, ay umabot na sa Panginoon ang kanyang kasamaan at idineclare na ni Elijah, pinadeclare niya mula sa bibig ni Elijah na hindi uulan hanggang hindi niya ito sinasabing muli. Pero pagkatapos ito, isang bagay ang ginawa niya kay Elijah, siya ay kinuman niya na umalis. Kumbaga, ang sabi niya sa verse 3 ay, "Get away from here and turn eastward to hide by the brook Cherith." At after niyang i-declare na hindi uulan sa Israel, noong time na ito, ang Israel ay nahati na sa dalawang kingdom, ang Northern at ang Judah. At after niyang i-declare ito, ang Panginoon ay nagsabi sa kanya na magtago ka, huwag ka manatili dito. Isang bagay ang ginawa ng Panginoon kay Elijah ay iningatan kagad siya. Dahil darating ang isang matinding uno sa bayan ng Israel, mawawalan sila ng tubig. Dahil ang tubig sa panahon na yun ay napaka-laking source sa kanila ng kanilang mga products, mga produce, sa kanilang mga hayupan ay tubig ang nagpapatakbo ng mga bagay na yan. Sa kanilang mga pagtatanim, kailangan nila ng tubig para mabuhay ang kanilang mga alaga, para mabuhay ang kanilang mga tinatanim ay kailangan ng tubig. At kung hindi uulan ay lahat ng bagay na ito ay matitigil, maapektuhan. Kaya naman, nung panahon na i-declare ni Elijah na hindi uulan, ang Panginoon ay naging maagap. Sinabi niya kay Elijah na magtago ka, pumunta ka doon sa brook Cherith. Ang Cherith ay, ang Hebrew word niya ay karat. Ang ibig sabihin ay to cut off or cut down. Ibig sabihin, sineperate siya. Inihiwalay siya ng Panginoon kung saan merong, kumbaga merong tragedy, kung masasabi natin, na magkakaroon ng kahirapan. Ang isang magandang bagay na ginawa ng Panginoon dito ay iningatan siya, dinala siya sa brook ng Cherith, at doon ay pinakain siya na gamit ang mga ravens. Ang ravens ay hindi po uwak. Pero nasa parehas silang kumbaga lahi. Pero ang raven ay mas malaki at mas powerful ang kanyang paglipad. At isang bagay ang naging nature ng isang raven ay meron siyang na magnakaw. At napakagandang bagay na itong bagay na to ay ginamit ng Panginoon na opportunity para ipakita kay Elijah kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay ni Elijah. At naglaon at natuyo ang brooks
ang brooks na yan ay dumadaan papuntang Jordan. Kaya nung panahon na, marahil nung panahon na natutuyo na ang Israel, ay yung brooks na yan ay yung natitirang may tubig. Dahil yan yung dinadaanan papunta sa Jordan. At nung natuyo ito, dinala siya ng Panginoon, inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa isang widow sa Zarephath, na doon naman siya aalagaan at iingatan ng Panginoon. Ang nais kong ibigay dito sa gabing ito ay may 3 bagay na ipinakita ang Panginoon, ay nais ibigay ang Panginoon sa atin sa gabing ito. Una na is yung obedience nagli-leads to God's providence. Ang pagiging masunurin ay naghahatid sa atin sa providence ng Panginoon sa ating buhay. Ano ba ang providence? Pag sinabi natin providence ay guidance or care. Kumbaga, ang ating pagiging masunurin ay naghahatid sa pag-aalaga at pag-iingat ng Panginoon sa atin. Tulad ng ginawa niya kay Elijah nung siya ay inutusan na pumunta doon sa Brook Cherith, ay siyempre, bilang propeta, ay siya'y sumunod sa Panginoon. At doon siya nagtago. Ngunit, hindi lang doon natigil yung naging resulta ng kanyang pagsunod sa Panginoon. Dahil yung mismong mga bagay na hindi naman talaga normal na ginagawa ng isang hayop, katulad ng raven. Actually, ang ravens ay isa silang mga scavenger na mga ibon. At sila ay hindi sila naghahunt, bagkus naghahanap sila ng mga carcasses at yun ang mga kakainin nila. Pero one thing na ginawa ng Panginoon nung time na yan kay Elijah ay ginamit niya mismo yung raven na maghatid sundo ng pagkain kay Elijah. Napakakaibang bagay para gawin na yun ng raven dahil most likely nakawan pa siya ng raven kaysa dalhan siya ng laman at tinapay. Dahil nga may nature yung raven na pagka may nakita sa iyo ay kukunin niya yun. Pero in some turn of events, imbis na nakawan, ay dinalan siya ng pagkain at ng sustenance ng raven. Throughout, nandun siya sa brook. Alam mo, isang bagay na nakita ko na napakaganda, nung dinala siya ng Panginoon doon sa brook, ay pinakita kung paano siya iningatan, paano siya pinotektahan. Dahil alam naman natin na mga ravens ay nag-aano sila sa mga dead bodies. Yung mga, kumbaga, parang dun sila naglalagay kung nasan yung may mga patay. At I can imagine na si Haring Ahab ay nag-utos na, hanapin niyo si Elijah. Tingnan niyo yung ginawa niya dito sa Israel. Hindi umuulan. Hanapin niyo siya. At I can imagine yung mga sundalo, nakikita nila yung banda doon sa may brooks, na ang daming ravens na nagbabalik-balik, nagpapalipat-lip, nag-iiba't iba ng pwesto na bakit kaya ang daming ravens doon? Siguro isipin nila na, huwag tayong pumunta doon. Dahil malamang, may mga patay na katawan doon. May mga undead doon at pwede tayong maging unclean. Isang bagay ng pagprotekta ng Panginoon kay Elijah. Dahil nga sa mga ravens na nagpapaikot-ikot doon, maaring yun din na nagbigay sa mga kay Ahab ng wag diyan dahil pwede tayong maging unclean pag nahawakan natin yung mga dead bodies na nandyan. Isa pang bagay, ang ravens ay nag-a-attract ng mga predators at sila minsan, para sila yung makakain, mag-a-attract sila ng mga predators patungo dun sa prey na pwede nilang hulihin. At pag napatay ng predator yun, may pagkain ng raven. Kaya marahil, isa pang bagay sa pagprotekta ng Panginoon kay Elijah dun sa brooks na yun, ay isipin ng mga sundalo ni Ahab na, huwag tayo dyan, baka maraming wild animals na nandyan. At hindi natin maano at baka pa tayo mamatay. Napakaliit kung ating titingnan, napakaliit na bagay ang ginawa ni Elijah na sundin lamang ang salita ng Panginoon na magtago ka, pumunta ka dito sa brook na to ng Cherith. I-segregate mo yung sarili mo sa mga nangyayari sa Israel at hayaan mo na ako ang mag-supply ng pangangailangan mo. Ipinakita ng Panginoon sa kanya na kahit sa pinakamaliit na paraan at kahit pa sa pinaka-uncommon na nature ng isang ibon ay kaya niyang gamitin upang i-provide ang pangangailangan ni Elijah. Dahil nung panahon na yan ay umaga
umaga't gabi, dinadalan siya ng raven ng tinapay at laman para maging sustenance niya, maging pagkain niya sa araw-araw. Araw-araw 'yun. So, I can imagine yung mga ravens ay parang nag-iikot-ikot doon sa pwesto na 'yon ni Elijah para dalan siya ng pagkain sa araw-araw niyang pagtatago doon sa brook. Sa ating mga buhay, how many times na ba na tayo naging obedient sa ating Panginoon at nakita natin yung providence, yung pag-iingat ng Panginoon sa atin. Pagka tayo ay kumbaga inuutusan ng Panginoon na gawin ang isang bagay nito, ano ba ang ating first response? Sumunod ba o pag-isipan muna? Isang bagay na ipinakita sa atin, kung tayo lamang ay magiging masunurin, ang providence, ang pag-iingat, ay hindi rin naman lumalayo sa atin. Sabi nga sa Matthew 6, verse 26, Matthew 6, verse 26, ito ang isang salita ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi dito sa 26, "Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more value than they?" Isang bagay ang ipinakita rito, alam nyo ba, gusto kong gawing example yung raven dito sa look at the birds of the air. Ang raven, hindi niya kailangan mag-hunt para sa kanyang sariling pagkain. Hindi niya kailangang gumising ng maaga, hindi niya kailangan, kumbaga, hanapin yung pagkain kung nasaan para lang siya ay makakain. Ang kailangan niyang gawin ay lumipad. Paglipad niya, maghanap ng mga carcasses na pinag-iwanan ng mga ibang hayop. At ayun, andun ang kanyang pagkain. And I can imagine, hindi naman lilipas ang isang buong araw na wala siyang makikitang carcass na makakain niya. Dahil siyempre, araw-araw may mga hayop din naman na maghahan para sa kanilang sarili. At kung itong bagay na ito ay naipoprovide ng Panginoon sa napakaliit na creation niya, paano pa sa atin? Paano pa sa inyo, mga kapatid? Kung itong mga bagay na ito ay ipoprovide niya yung pangangailangan ng pagkain, ng damit, ng iinumin sa isang ibon na ang main kumbaga ang tanging kailangan lang gawin ay kumain, ay paano pa tayo na naglilingkod at nagbibigay nagsumusunod sa salita ng ating Panginoon? Hindi ba mas obligado ang ating Panginoon na ibigay ang pag-iingat sa inyong mga buhay? Ang pagsunod natin sa Panginoon ay pagbibigay din naman sa Panginoon ng obligation na ingatan ka. Na alagaan yung buhay na meron ka, na ingatan yung buhay na meron ka, at yung mga bagay na hinahawakan mo ay ingatan din. Dahil sinusunod mo yung salita ng kanyang sinabi. Alam mo, isang bagay na sinabi rin dito sa Matthew 6, kung ating titignan sa 31, "Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things, the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things." Alam nyo, ang providence ng Panginoon, ang kanyang pag-iingat at kanyang paggabay, ay nakasunod lagi sa pagsunod natin sa Kanya. Laging bago niya ibigay yung pag-iingat sa'yo, bago niya completely ibigay sa'yo yung gabay niya, kailangan mo muna sumunod. Paano natin nasabi? Sabi dito sa 33, "But seek ye first the kingdom of God." We have to be obedient. Kailangan muna nating hanapin ang kaharian ng Panginoon bago dahil yung mga bagay na iniisip natin na pwedeng makaabala sa pagsunod natin sa Panginoon, ay alam yan lahat ng ating Ama sa langit. Alam yan at nakikita yan na kailangan mo yan.
Tunay nga na sa araw-araw, kailangan natin kumain, kailangan natin uminom, kailangan natin ng damit na susutin sa araw-araw. Alam yan lahat ng Panginoon. Pero ang tinuturo sa atin na isang bagay na sumunod ka muna. Maging masunurin ka muna. At yung mga bagay na yan na iniisip mo, na baka kailangan ko nito, kailangan ko ng trabaho, kailangan ko ng pera, kailangan ko ng pagkakakitaan para sa araw-araw. May pamilya ko, meron akong pinagkakagastusan, meron akong mga iba-ibang bagay na pupasok sa isip mo. Pero isang salita lamang ang gusto ng pinapakita sa atin ng Panginoon. At yun ang sabi, na pagiging obedient. Sumunod ka. Sumunod ka muna sa sinasabi ko sa iyo. At pagka iyan na yung ginawa mo, yung mga bagay na sinasabi mo na kailangan mo, ay kayang-kaya kong ibigay sa iyo. Provided na ikaw ay sumunod. Can you imagine kung si Elijah ay hindi sumunod sa Panginoon, nang sinabi niya na magtago ka dito sa brook Cherith, at diyan ka muna maglagi. Hanggat hindi ko sinasabing umalis ka dyan, huwag ka nga alis dyan. Can you imagine kung hindi siya nagtago doon at naglagi siya sa Israel? Malamang, hindi tayo umabot doon sa Mount Carmel, showdown nila ni Baal, at nahuli siya, at baka napatay pa siya. Pero hindi. Iningatan siya ng Panginoon, at ginamit ng Panginoon yung mga yung circumstansya ng pagtatago niya para ipakita kay Elijah kung sino siya. I'm the God of... Ako ang iyong Jehovah Jireh. I provided for you your meal, your water. How much more sa atin? Did God dumating ba sa panahon na parang tayo ay pinagkulang ng Panginoon? Sa tingin ko, hindi. Kaya naman, isang bagay na ipinakita rito, nung nagtagal si Elijah doon sa brook, hindi naman siya doon talaga pinaglagi ng matagal ng Panginoon. There comes a time na natuyo yung brook na kung saan siya nagtatago, at inutusan uli siya ng Panginoon na umalis at lumipat sa Sarepat. At alam nyo, ay isang bagay na napakaganda. Dito, ipapakita minsan pa ng Panginoon kung gaano siya kadakila sa buhay ni Elijah. Dahil ang Sarapat, nasa may Sidon, ay ito ang birthplace ni Jezebel, yung asawa ni King Ahab. Ito ang birthplace ng Baal worship. Dinala siya ngayon, inuutusan siya ng Panginoon na pumunta ka doon. Doon kita itatago sa gitna ng mga kaaway mo. Doon kita iingatan sa gitna kung saan ang Baal worship ay, kumbaga, yun ang main religion nila, kumbaga. Doon kita iingatan, doon kita itatago, doon kita pakakainin sa gitna nun. At may makikita, may widow, imagine widow, na mag-aalaga sa iyo doon. Now, after na mag-dry yung brooks, nang inutusan siya ng Panginoon, ito yung pinapakita sa atin na katulad ng pangangaral sa atin nung nakarang linggo, na pagka ang Panginoon ay nagsarado na ng pintuan, katulad nung sa panahon na yan ni Elijah, nung sinarado ng Panginoon na huwag ka na maglagi dyan, kasi pwede naman siyang manalangin sa Panginoon. Panginoon, baka pwede mong paagusin minsan pa yung tubig para may tubig ako. Panginoon, pwede naman po sigurong padaanin mo uli yung mga ravens dito para may pagkain ako. Pero hindi. May gusto minsan pang ipakita ang Panginoon kay Elijah na hindi na sapat. Yun, nandun lang siya sa brook. May gusto siyang ipamalas kay Elijah para si Elijah ay magkaroon ng, kumbaga, maranasan niya pa ang Panginoon ng Israel. At ngayon, sinarado na yun ng Panginoon, yung door na yun ng brooks na hindi ka na pwede dyan. Marahil alam na nakakatunog na yung mga tao na andun siya, hindi natin alam. Pero sinabi ng Panginoon, pinaalis siya doon. Nung natuyo, hindi na hinayaan ng Panginoon na magstay pa siya doon. At ngayon, ino-open ngayon ng Panginoon na isang mas dakilang paggawa sa buhay ni Elijah.
And then comes the providence. Kung hahakbang lamang si Elijah doon sa panibagong utos ng Panginoon at kanyang susunurin, na ando na naghihintay yung pag-iingat at paggabay ng Panginoon. Tulad nga ng sinabi sa kanya na doon ay may isang widow na mag-aalaga sa iyo, na magpo-provide ng pangangailangan mo. Kaya kailangan mo lamang pumunta doon. Can you imagine? Hindi na nga iniisip ni Elijah, paano ako kakakain doon, Panginoon? Nung dinala nga siya sa brooks, hindi na niya tinanong, paano ako kakakain? Paano ako iinom? Matutuyo. Ang bayan ng Israel dahil sa ginawa ko, sa pagpigil ko sa ulan. Lahat maapektuhan kahit ako. Pero hindi. Dahil sa pagsunod ni Elijah sa tinig ng Panginoon, ay naranasan niya at nakita niya ang pagkilos ng Panginoon. Hindi siya sinupply ng Panginoon ang pangangailangan niya sa pagkain sa unang beses sa pamamagitan ng supernatural na bagay na pagbibigay through ravens. At ngayon, gustong ipakita ng Panginoon na kahit nasa gitna ka nasa beyond enemy lines ka, sa gitna ka ng kung saan, nasaan ang Baal worship, ay kaya ko pa rin i-provide ang pangangailangan mo. May widow na magpo-provide nito para sa'yo. Inihanda ko na. Kumbaga, inihanda na ng Panginoon yung providence niya, yung pag-iingat niya, yung mga bagay na pangangailangan mo, nakahanda na doon. Kailangan mo lang sundin ako. Kailangan mo lang hakbangan. Kailangan mo lang umalis dyan. Hindi na yan para sa iyo ngayon. Ngayon, sa atin, meron na ba tayong time sa ating buhay na ang Panginoon ay nagli-lead na sa atin na paalis sa isang bagay at papunta sa isang ministry pa? No, pinapakita na sa atin ng Panginoon na hindi ka na dyan, dito ka na. I have made ready na yung lugar kung saan kita ilalagay. Kailangan mo na lang pumunta at pumasok. Sarado na yan, wag mo nang buksan, nandito na yung bukas. Wag mo nang hintayin na ako pa yung wag mo nang pilitin na buksan niya dahil hindi na yan bubukas. Andito na yung panibagong pinto at bukas na to sa'yo, hinihintay ka na lang. At walang magsasara nito hanggang hindi ka nakakapasok dito dahil ako mismo ang nakahawak dito. Sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 8. Chapter 3 verse 8. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Now, nararanasan ba natin ang paghatak sa atin ng Panginoon at pagtawag sa atin sa ministry na kung saan niya tayo dinadala? Kapatid, nakaready na yung providence ng Panginoon doon. Ando na, kailangan mo na lang hakbangan. Kailangan mo na lang pumasok. At kailangan mo maging obedient para maranasan yon. Dahil pag pinilit natin, kumbaga mararanasan natin yung kabigatan, mararanasan natin yung kahirapan na bakit parang wala nang blessing wala na akong natatanggap na guidance dito ng Panginoon. Ano bang nangyayari? Dahil hindi na yun para sa iyo. Dinadala ka na ng Panginoon sa ibang lugar, dinadala ka na ng Panginoon sa ibang ministry, dinadala ka na ng Panginoon sa mas malalim na pagkagamit sa Kanya. And now, andito ka na, hinihintay ka na lang. Yung providence niya at yung care niya sa iyo, yung pag-ingat, yung guidance niya, nag-iintay na lang sa iyo na pumasok. Katulad ni Elijah, kung hinihintay na lang siya nung widow na dumating. Now, sa sunod na obedience leads to God's favor. Ang pagiging masunuri natin ay naghahatid sa mga biyaya at sa biyaya ng Panginoon, sa mga provisions ng Panginoon. Dito, ating tingnan ang buhay ng widow. Alam naman natin na pagka-widow, syempre, mahirap dahil wala na yung kanyang asawang lalaki na magtatrabaho para sa kanya. Now, dito, ang storya ay nakita ni Elijah na nagpupulot ng sticks, yung widow. At agaran niyang alam na widow to dahil hindi naman, siguro, nung panahon na yun ay hindi trabaho ng isang babae na magpulot ng sticks.
Hindi yun parte ng kailangan gawin ng isang babae. Now, nilapitan niya ang babaeng ito at sinabi niya na, sabi niya sa 11, and as she was going to get it, he called to her and said, "Please bring me a morsel of bread in your hand." So she said, "As the Lord your God lives, I do not have bread. Only a handful of flour in a bin and a little oil in a jar. And see, I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die." Yung babaeng ito ay nag-iipon ng mga sticks para panggatong at yung natitirang para lutuin niya, yung natitirang harina at oil na meron siya. Marahil ito na yung pinakahuling, kumbaga sabihin nating last meal na nila ng kanyang anak. At habang nagagather siya ng sticks ay dumating ang propeta ng Panginoon at sinabi na, "Pwede mo ba akong pakainin?" At isang bagay, sinasabi niya na, "Paano kita pakakainin? Kung kami nga, ito na yung huli. Wala na kaming makakain. Pagtas nito, mamamatay na lang kami ng anak ko. Ito nga, nag-iipon ako ng mga stick sa kalsada, mga kahoy para may panggatong, panggawa ng tinapay. Pagkatapos nito, kami na lang, hihintayin na lang namin kaming mamatay." Pero isang bagay ang sinabi ni Elijah dun sa babae, "Do not fear." Sabi sa 13, "Go and do as you have said, but make me a small cake from it first." Can you imagine? Narinig naman siguro ni Elijah yung sinabi ng widow sa kanya na ito na yung huli kong harina at oil. At pagkatapos kong gamitin ito ay pagkatapos namin gawin itong tinapay, ay pagkatapos namin kumain, hintayin na lang namin kaming mamatay ng anak ko. Narinig naman siguro ni Elijah yun. Pero ano ang sinabi sa kanya? Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Gawin mo yung sinasabi mo, pero gawan mo muna ako. Ako muna ang iyong pakainin. "And bring it to me, and afterwards make some for yourselves and your son. For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry until the day of the Lord sends rain on the earth." Now, dineclare ng propeta na pag ako ang una mong pinakain, pag ikay naging masunurin sa salita ng Panginoon, yung harina na hawak mo at yung oil na hawak mo, hindi yan mauubos. Hanggat hindi tumutulo ang ulan. Now, anong naisipakita sa atin dito? Na ang pagsunod ay nagli-lead sa God's favor. Imagine kung hindi siya sinunod ng widow at hindi siya, kumbaga, hindi ka ba nakikinig? Wala na nga eh. Ito na yung huli. I can imagine na hindi believer itong babae dahil nasa lugar siya kung saan talamak ang Baal worship, kung saan yung birthplace ng Baal worship. At kumbaga hindi niya pinaniniwalaan yung Diyos ni Elijah. Ngunit merong something sa kanya na naging masunuri siya sa sinabi ng propeta. At now, nung sinabi ng propeta sa kanya, ginawa niya yung sinabi ng propeta. Pinagluto niya gamit yung harina at oil na nasa kanya, yung huling harina at oil. And then God gives the favor. God provides the need of the widow. Now, yung widow na yun, hindi lang sila kumain nung gabi, bagkus kumain sila hanggat hindi bumabagsak ang ulan. Yung iniisip niya na ito na yung huling meal, ay hindi, naglas hanggang hindi bumabagsak ang ulan. Dahil Dahil sinunod niya ang salita ng Panginoon na pakainin ang kanyang propeta. Now, sa atin, if we want the favor of God, kung gusto nating maranasan yung blessing, yung provisions ng Panginoon sa ating buhay, kailangan natin maging obedient kung saan tayo, kung ano ang inuutos sa atin ng Panginoon. Ayan ba yung sinasabi sa iyo na inuutosan ka ba na kung ano man ang kailangan mong gawin sa kaharian ng Panginoon in order for you
in order for us na ma-experience yung blessing at provision ng Panginoon. Sabi sa Deuteronomy 28, verse 1 and 2, 28. Verse 1 and 2. Sabi dito, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all His commandments, which I commanded you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Ang pangako ng Panginoon na kung tayo lamang ay susunod, yung blessing, yung provisions ay susunod. Nakikita niyo yung isang bagay na gusto mo nang ilabas sa atin ng Panginoon? Kung nais nating maranasan yung mga bagay ng yung providence, yung provisions, yung favor ng Panginoon sa ating buhay, ang gusto muna ng Panginoon lumabas sa atin is yung magkaroon tayo ng pusong masunurin. Na magkaroon tayo ng puso na handang isuko sa Kanya at hayaan siya ang gumawa at kumilos sa ating buhay. Hindi niya completely ibibigay sa iyo yung mga pangangailangan mo, yung mga dapat na meron sa iyo hangga't hindi mo isinusuko yung sarili mo sa Kanya. Kailangan mo munang maranasan na umasa sa Panginoon bago mo maranasan ang biyaya ng Panginoon. Katulad ni Elijah, ibinibigay sa kanya ng Panginoon yung mga pangangailangan niya dahil wala naman talaga siya mapagkukunan na. Nag-declare siya ng hindi uulan. Saan siya kukuha ng pagkain? Saan siya kukuha ng tubig, ng kung ano man ang pangangailangan niya para mabuhay? Wala. Now, ang Panginoon na nag-provide nito sa kanya dahil naging obedient siya. Sumunod siya sa kalooban ng Panginoon kung saan man siya dinala. Ngayon dinala siya sa gitna ng kampo ng kaaway. How amazing na in their noses na andoon yung tao na nag-declare na hindi uulan sa loob ng 3.5 years. Sa paggitna ng mga Baal worshippers na andoon si Elijah nakakakain ng tinapay at maayos na naaalagaan. Sa gitna ng kahirapan ng bayan ng Israel na walang ulan, marahil noong time na yun, nahihirapan na rin silang kumain. Dahil nagkakamatayan na yung mga livestocks nila, na natutuyot na yung mga pananim nila dahil wala ng ulan. Walang sustenance ang lupa. Now, ngayon si Elijah, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, maayos, may kwarto pa siya. Nasa upper room siya nung bahay nung widow. Doon siya naglagi. Can you imagine na sumunod lamang siya sa Panginoon, sinunod niya yung kalooban ng Panginoon at nasa maayos siyang kalalagayan. Sa gitna ng kahirapan sa lupa ng Israel, siya ay nasa maayos na kalalagayan. May pagkain sa araw-araw, may bubong na nasa kanyang uluhan, may higaan na tinutulugan. Dahil yan sa favor na naranasan niya sa Panginoon. Sa gitna ng kampo ng kaaway. Imagine, hindi niya kailangan lumabas. Hindi niya kailangan maghanap ng pagkain sa labas dahil nga hindi siya pwede lumabas. Pag lumabas siya, makita siya ng mga sundalo ni Jezebel or ni Ahab at sabi, si Elijah, ulihin natin siya. Hindi siya pwede lumabas. Iningatan siya ng Panginoon. Who can imagine na yung widow ay nagtatago ng propeta ng Panginoon? Wala. Dahil ang mga widows dahil nga wala na silang asawa, parang hindi sila masyadong pinapansin. Walang mag-iisip na, baka yung widow na yan, tinatago si ano. Hindi. The protection of God, yung pag-iingat niya kay Elijah, dahil may gagawin si Elijah na dakilang bagay, ay nandoon. To the point na kailangan niya ipakita kay Elijah na
kaya kitang ingatan kahit pa sa gitna ng iyong mga kaaway. Naranasan ba natin na nasa gitna ka ng pagsubok, nasa gitna ka ng persecution sa iyong buhay? At dahil nasa gitna ka ng mga bagay dahil naging masunurin ka sa salita ng Panginoon, tinayuan mo ang salita ng Panginoon at sinabi mo ang mga salita ng Panginoon at ngayon inaatake ka ng persecution. Nasa gitna ka ng mga kaaway. And you have this peace na I have the favor of God. Naranasan ba natin na masabi na, kahit nasa gitna ako ng kaaway, nasa kampo ako ng kaaway, I have the favor of God. For I am with God. Kung kaya nating sabihin yun, kapatid, kaya mong tumayo. Kaya mong sabihin sa mga tao kung ano yung nararanasan mo. For you have experienced the favor of God. Naranasan mo ang kadakilaan ng Panginoon, ang provisions ng Panginoon. And you can say proudly na pwede mo sabihin na sa Diyos, dahil ako'y sumunod sa Diyos, I have experienced His love and power sa aking buhay. Katulad ng ginawa ni Elijah, na hindi niya kailangan maghanap para sa kanyang sarili. Ipinrovide ng Panginoon. Sa isang simpleng bagay lang na hiningi ng Panginoon. Sumunod ka. Sumunod siya kung saan siya dadalhin ng Panginoon. At mga bagay na pwedeng mangyari sa kanya ay nahawi ng Panginoon para lang ingatan siya. Isang bagay na dapat natin makita. Si Elijah ay may favor sa Panginoon. Ang favor ng Panginoon ay naka Elijah. At now, hindi lang si Elijah ang nakaranas ng favor. Kahit yung widow, naranasan niya yung favor ng Panginoon sa buhay ni Elijah. Hindi dahil sinunod niya yung sinabi ni Elijah. Dahil sumunod siya sa sinabi ng Panginoon, naranasan niya yung favor na kay Elijah. Naranasan niya yung buhay ng Panginoon na nasa buhay ni Elijah. Naranasan niya yung kapangyarihan ng Panginoon na kay Elijah. To the point na nung pagkatapos ng pakainin, there comes a time na namatay yung anak ng widow. Kung atin titingnan sa babang verses, na after nangyari lahat ito, habang hindi tumitigil yung pag-agos ng oil dun sa lalagyanan niya, yung harina hindi nauubos, there comes a tragedy dun sa buhay ng widow. Namatay yung kanyang anak. Hindi natin alam kung matagal nang may sakit yon, pero namatay yung anak niya dahil sa sakit. At syempre, as common nature niya na Baal worshiper, sisisihin niya si Elijah. Ikaw, nung pumunta ka rito, para ipataw ang judgment sa akin at patungo sa aking anak na kaya siya namatay? Pero hindi. Nung sinabi niya yung kay Elijah, ano ang ginawa ni Elijah? Dahil nakita ni Elijah na naging obedient siya sa salita ng Panginoon. Naranasan ng babae isang napakalaking favor ng Panginoon sa kanyang buhay. Naranasan ng widow na ito yung kapangyarihan ng Diyos ni Elijah. Kung paano kumilos ang Panginoon ni Elijah, naranasan ng widow na ito. Sa paanong paraan? Binuhay ng Panginoon yung anak ng widow. Inakyat ni Elijah ito sa kanyang kwarto, hinihiga sa sarili niyang kama. Can you imagine? Sa sarili niyang kama, patay na yun. Sa customary ng Hudyo, bawal niyang hawakan yun. Dahil magiging unclean siya. Pero hindi. For Elijah has seen favor in God's eyes. Yung widow na to ay nakasumpong din ng favor sa buhay ni Elijah. Ngayon, ipapakita ng Panginoon kung sino siya doon sa widow na yun. And I can imagine, nung habang nililihan, sinabi nga dito na nagpapatira pa si Elijah doon sa katawan ng bata. At after niya manalangin ng 3 beses, nabuhay yung bata. Ibinalik ng Panginoon yung hininga doon sa katawan ng bata. At nung bumaba, alam niyo, napakagandang testimony ng babae. Sabi sa 24, sa 17, Then the woman said to Elijah, Now by this I know that you are a man of God.
O what a testimony na ipinakita ni Elijah doon sa widow dahil sa ginawa niya, dahil alam niya na sumusunod siya sa salita ng Panginoon, na nasa kanya ang favor ng Panginoon. At nung hiningi niya yung buhay ng bata na bumalik, ay bumalik. Now, naging testimony ito doon sa babae, sa balo. At ngayon, yung babae, nag-testify na ikaw nga ay lingkod ng Panginoon. Ikaw nga ay lalaki ng Panginoon. At sinabi niya na, and the word of the Lord in your mouth is truth. Napakagandang testimony na sinabi niya, hindi lang siya na-convince doon sa pagdami ng harina niya, na pag-usbong ng harina niya na hindi nauubos, yung oil na hindi nauubos, hindi naging, parang kumbaga, hindi doon natapos yung favor ng Panginoon doon sa buhay ng widow. Now, hindi umalis si Elijah doon nang hindi na-convert yung babae. I can imagine na-convert yung widow. Nakita niya kung sino ang Diyos ng Israel. Hindi niya na kailangan makita yung pagbaksak ng apoy doon sa Mount Carmel. Nakita niya mismo yung anak niya. Binuhay. Naranasan niya mismo yung kapangyarihan, the same power na nagtawag doon sa apoy pababa. Ngayon, nandito, nasa kanyang harapan, yung Diyos na yan na nagbaba ngayon, nagbinuhay yung kanyang anak. And what a testimony na kumbaga, yung sinasabi mo, Elijah, sa iyong bibig, ay hindi lang naririnig ng aking tenga. Hindi lang nararamdaman ng aking balat. Hindi lang nararamdaman ng aking puso na totoo. Pagkus nakita ko, totoo yung mga sinasabi mo, Elijah. Naranasan ko sa aking lalagyan ng harina, naranasan ko sa lalagyan ng aking oil, ng aking mantika. Pagkus hindi lang to, naranasan ko yung anak ko, patay na to eh. Pero dahil naging masunurin siya, he found favor in God's eyes. She found favor in God's eyes. Sa isang rason lang na pinakain niya ang manggagawa ng Panginoon. Pinakain niya ang propeta ng Panginoon. What a favor na kayang ibalik ng Panginoon sa atin. Kung tayo lang ay matutong magsuko ng ating sariling kalooban. Kung ating lamang kayang ibaba ang ating sarili at sabihin na, o Diyos, wala akong magagawa sa aking sarili. Wala akong kayang ibigay sa aking sarili. Ikaw lang ang meron. Ikaw lang ang kalakasan ko. Kung kaya lang nating sanang masabi, kaya lang nating tayuan at sabihin na ikaw ang kalakasan ko, Panginoon, at susunod ako sa iyo wholeheartedly, we can see this kind of favors. Na darating ang panahon na pag napakita mo at naranasan mo ang pagsunod sa Panginoon, yung magiging madali, yung pagtaas ng mga pangangailangan mo sa Panginoon. Na every time na mananalangin ka sa Panginoon, ang kasagutan ay nandyan. Every time na itataas mo ang mga bagay na kailangan mo sa buhay na ito, nararanasan mo dumarating sa iyo. Because you have been obedient sa Panginoon. At ang Panginoon ay hindi liko. Makita ka niya nahihirapan, nakikita ka niyang nagsastruggle sa iyong pagsunod sa Kanya, ngunit sinusunod mo siya despite sa mga bagay na ito. Masasabi ng Panginoon na kumbaga, ang aking servant na ito ay matapat at tuwid sa gitna ng mga pagsubok, ay sumusunod pa rin siya sa akin. And parang isang bagay na marinig sa ating Panginoon na, well done, good and faithful servant. Pagkatapos mong, kahit nahihirapan ka na pagsunod sa salita ng Panginoon, pero ginagawa mo dahil alam mong ito ay salita ng Panginoon. Yung pagsabi ng Panginoon na well done, napakalaking favor na yan sa buhay mo. Because alam mo na yung mga bagay na hindi mo, na yung mga naiiwanan mo, at pagka once na nakita ng Panginoon na kailangan mo ito, ay ibibigay niya ito sa iyo.
Kung kailangan mo sa ministry, yung mga bagay na kailangan mo, kung ginagampanan mo ang ministry mo at may mga kailangan ka sa iyong buhay at naapektuhan ng ministry mo, ibibigay yan ng Panginoon sa iyo. Dahil you have found favor in His eyes. Glory to God. Pangatlong bagay, obedience leads to boldness. Now, ito ang isang bagay na makikita natin sa buhay ni Elijah. After niyang maranasan, yung pagpapakain sa kanya doon sa brook, pagpapakain ng uwak, pag-inom ng tubig doon sa brooks, at dinala siya behind enemy lines, iningatan siya ng Panginoon, sa gitna ng mga kaaway niya, ngayon, inutusan uli siya ng Panginoon, bumalik ka na sa Israel. At sabihin mo, uulan na. Di ba, kung ating titignan, after no Mount Carmel showdown, ay nung nalaman niya papatayin siya ni Jezebel, yung na-stress si Elijah. Nagtago siya. Dahil may nature siya na ganun, na pagka may nagtitreten sa kanya, nasa-stress ka agad siya, anong gagawin ko? Nakalimutan niya yung ginawa sa kanya ng Panginoon bago siya tumawag ng apoy. Nakalimutan niya na pinakain siya ng isang balo sa gitna ng kampo ng kaaway, pinakain siya ng mga uwak, nakalimutan niya lahat yun nung nalaman niya papatayin siya ni Jezebel. Yun ay isang dahilan kung bakit siya isinegregate. Dahil alam ng Panginoon yung may attitude si Elijah na maratel once na na-threaten siya. Alam ng Panginoon yung ganung klase ng damdamin na meron siya. Ngayon, ginawa ng Panginoon, ipinakita sa kanya kung sino ang pinaglilingkuran niya. Kung anong klaseng Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. Now, nung pinabalik siya, I can imagine, nung siya'y bumalik, taas noo siya. Nagsabi, sige po, babalik ako. Walang ratel-ratel sa kanyang puso dahil alam niya, I have seen and heard. I have experienced the power of God. Pinakain ako sa gitna ng disyerto, may tubig, may uwak na nagdadala ng mga pagkain ko, yung balo, pinakain ako. I can go back with boldness at kaya kong ideklara kung sino yung Diyos ko. I can imagine na pagbalik ni Elijah, kung ating tusundan sa verse 18, yung sinabihan niya si Obadiah, tama ba? Obadiah, nasabihin mo kay Haring Ahab, na andirito na ako. What confidence? Alayo nun, doon sa Elijah na, nung nalaman niya papatayin siya ni Jezebel, magtatago na lang ako. Napakalayo. Dahil naranasan niya yung Diyos niya. Sinegregate siya ng Panginoon, naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos niya. Now, pagbalik niya sa Israel, he has the boldness. Meron siyang confidence. Obadiah, sabi mo kay Ahab na nandirito ako. Knowing na pagka sinabi yun, papatayin siya. Sinabihan pa nga siya, sigurado ka? Papatayin ka pag nalaman ni Obadiah na nandito ka. Ay, pag nalaman ni Ahab na nandito ka. Sabihin mo sa kanya na nandirito ako. He has the confidence. He has the boldness. Dahil after seeing what God can do sa gitna ng wilderness, sa gitna ng kawalan, sa gitna ng mga bundok, na kung saan hindi siya makakahanap ng pagkain, God has provided security sa kanya. God has provided providence. Now, hindi pa doon natapos yung paggawa ng Panginoon sa kanya. Hindi pa doon natapos yung pagpapakita ng Panginoon sa kadakilaan niya kay Elijah. Dahil alam niya nga na mararatel si Elijah pag naraman niya, papapatay siya. Hindi pa doon natapos. Dinala siya doon sa enemy lines. Dinala siya kung saan sa gitna nun, pag nakita lang siya, patay siya. Pero hindi, doon siya iningatan. Doon siya hinarbor, doon ipinakita sa kanya kung sino ang Diyos niya. And now, pinaranas sa kanya na makapagbuhay siya ng patay. Yung mga naranasan na yun ni Elijah, nag-give sa kanya ng certain courage and boldness. Nasabihin kay Haring Ahab, tawagin mo siya. Tawagin mo na, andirito ako. At hahamunin ko ang Diyos nilang si Baal. What confidence. For he knows that his God, yung Diyos ko kayang bumuhay ng patay. Ano pa yung apoy na ibababa sa langit? Yung Diyos ko,
Wala na, patay na bata, naitaas pa. Wala na lang yung pagka ako'y tumawag ng apoy sa langit. Ganon yung confidence na meron si Elijah. Dahil naranasan niya ang kapangyarihan ng kanyang Panginoon. Sa ating mga buhay, have we experienced that kind of boldness? Dahil nung panahon na yun, nung hinamon niya si King Ahab, he is assured. Sigurado siya na pag tumawag siya ng apoy sa langit, may bababang apoy. Hindi lang siya 100% sure. Lagpas pa. He is so assured na pagka tumawag siya ng apoy at bababa yung apoy at tutupukin lahat yun. Ganun, yung puso niya ay ganun na lang ka-confident. Na kahit anuman ang humarap sa kanya, ngayon pag tumawag siya sa Panginoon ay gagawin ng Panginoon. For he found favor. He found God's providence. And now, he has the boldness. Sa ating mga buhay, mga kabataan, sa inyo, naranasan nyo na ba na dumating kayo sa point na dahil sa pagsunod nyo sa Panginoon, alam nyo, sinusunod nyo ang salita ng Panginoon dahil kahit mahirap, lalo sa mga estudyante, pagtayo sa salita ng Panginoon sa gitna ng mga kaklasing, hindi mo na alam kung anong tawag sa kanila, na yung lalaki sa harap mo, pero pagka tinawag mong he ay na-offend. Naranasan na ba nating tumayo sa ating mga sumunod sa salita ng Panginoon na kung ano yung natatanggap natin, we will stand. At pagka naranasan natin yon, lalo sa mga kabataan, you'll find favor. You'll find God's providence. Meron sa puso natin na magsasabi na, well done. Ask, and it shall be given to you. Kung tayo lamang ay magiging masunurin, yung boldness na yan, yung pagiging obedient na yan ay magli-lead sa iyo sa pagiging matapang. For you know, for you have seen and heard. Sabi nga sa Psalms 34, verse 8, ay verse 1, sa verse 4 na lang natin simulan. Ito yung napakagandang verse. At now na nakita natin ang favor ng Panginoon sa ating buhay, we can proudly say na itong mga bagay na ito. Sabi sa verse 8, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him." O mga kabataan, mga kapatid, mga magulang, once na nandun na tayo sa state na alam mo na sinusunod mo yung salita ng Panginoon, na alam mo na ikaw ay nasa kalooban ng Panginoon, once you testify na taste and see that the Lord is good. Once na sinabi mo sa mga tao sa paligid mo, makikita nila na hindi mo lang ito sinasabi. Hindi mo lang itong merely binabasa sa Biblia na taste and see. Because you have taste. You have seen. You have felt the power of God sa iyong sarili. Now you can proudly say na taste and see sa mga tao sa sanlibutan. You can say to them na hindi ko lang ito sinasabi sa inyo dahil sinabi ni David sa Biblia. Nakita ko to, naranasan ko to sa aking sarili dahil naging masunurin ako sa Panginoon. Naranasan ko yung favor niya, naranasan ko yung pag-iingat niya. Now, kung gusto mong maranasan ito, maranasan niyo, kapatid. Be obedient. And after a while, ng pagiging obedient mo, God is so faithful na pag sinabi mong taste and see that the Lord is good, He meant it. He is good. At kaya mo sabihin, sabi nga sa verse 4, "I sought the Lord and He heard me." Oh, glory to God. Na pagka sinabi mo na pag ako tumugod sa Panginoon, walang bagay na lumalagpas sa tenga ng Panginoon. And He heard my voice. For what? You have found favor. You became obedient sa salita ng Panginoon. Dahil sa obedience na yan, once na tubungon ka sa iyong Diyos at sinabi mo, "Oh, Panginoon, nasa gitna ako ng pagsubok, gabayan mo ako." Ang paggabay ng Panginoon ay sumusunod. Ang favor ng Panginoon ay sumusunod. And now I can proudly say, I have tasted and seen the power of God sa buhay ko. Now, kaya mo sabihin, and delivered me from all my fears.
They looked at him and were radiant, and their face were not ashamed. You can proud you'll have the boldness na sabihin na, I have a God, and he answers me. I have a God that na dahil sa aking pagsunod sa Diyos ko, ay nararanasan ko ang kanyang pag-ibig, ang kanyang paggawa sa aking buhay. Sabi dito sa 6, this poor man cried out, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Oh, glory to God. At sabi sa verse 9, oh, fear the Lord, you, His saints. There is no one to those who fear Him. The young lions lack and suffer hunger, but those who seek the Lord shall not lack any good thing. Oh, glory to God. Ang mga hayop sa wilderness, may tendency pa silang magutom. Di ba, pag nakita natin kung paano mag-hunt ng mga leon, minsan hindi naman talaga nila napapatay, nakakatakbo. And they starve for the whole day. Kinabukasan uli. Hunting uli sila. Pero tayo, mga anak ng Panginoon, sumusunod sa salita ng Panginoon, sumusunod sa mga utos ng Panginoon. We don't have. Hindi natin kailangan na hindi mo mararanasan ang mga bagay na yun. For God has provided you His providence. For God has provided you His favor. For we have been obedient. Kaya mo nang sabihin sa mundo na I have a God. And He is alive. And He is alive forevermore. Hallelujah. Now, sa ating pagtatapos, our obedience leads us to God's wants us to be. Ang ating pagsunod sa Panginoon ay ito'y nagdadala sa atin kung ano ang perpektong kalooban ng Panginoon. Ang ating pagsunod ay pagbibigay ng ating sarili at pagsuko ng ating sarili sa ating Panginoon. Providence and favor can only be fully experienced if we completely follow and obey God's word. Kung gusto nating maranasan ang providence and favor ng Panginoon sa ating buhay, matuto tayong sumunod at isuko ang ating buhay sa ating Panginoon. Ilagay ang ating buhay sa paanan ng Panginoon at hayaan ng Panginoon ang kumilos at gumawa sa ating mga buhay. At dahil dyan, boldness sa salita ng Panginoon, kaya nating magpatotoo sa sanlibutan, sa labas, na hindi ako confused kung lalaki o babae ako. Hindi ako confused kung ano man ang nasa akin. I know who I am, for God told me who I am. Alam ko kung anong meron ako at kung sino ang pinaglilingkuran ko. You can be bold. Kaya mo tayuan ngayon ang salita ng Panginoon. For you have been obedient. Nawa, mga kapatid, sa gabing ito, sa gitna ng adversary natin, napakadumi na ng sanlibutan ngayon, na ang dami ng naglalabas ang mga iba't ibang aral, iba't ibang stand sa mensahe, iba't ibang mga turo sa internet. Ngayon, kung saan sa mga platform, nararanasan natin yan. Sumunod ka lang sa iyong Panginoon. I-saturate mo yung sarili mo sa salita ng Panginoon and allow His words to guide and take care of you. At mararanasan mo ang mga bagay na yan. You can boldly say sa mga tao sa labas na ang Diyos mo ay buhay. Hindi taon-taon namamatay, hindi taon-taon pinapanganak. Hindi tao lang. You can boldly say na I have a God and He is alive forevermore and He is with me. I can say that my God is with me, hindi lang dahil may favor ako nararanasan sa Kanya, pero dahil nararanasan ko mismo siya. Hindi natin hindi natin ibase ang kumbaga ang pagkilos ng Panginoon sa mga financial na nararanasan natin. Dahil iba-iba tayo ng dinadanas. Ang asamin natin is yung maranasan mo mismo yung Panginoon sa buhay mo.
Yung maranasan mo na, bagaman sa gitna ng mga pagsubok sa kahirapan, you can say na God is with me. Na magkaroon ka ng peace sa puso mo na habang nahihirapan ka, na God is my provider. At walang ibang makakapagbigay sa akin kundi ang Diyos lamang. Kung dumating tayo sa ganyang klase ng obedience, mga kapatid, we can say to the mountain, move. Lahat ng bagay ay pwede nating abutin sa salita ng Panginoon if we only obey. Praise God. Hallelujah. Akin na anyan ng bawat isa sa pagtayo sa gabing ito. At ating awitin, ang ating ding binasa, ang Psalm 34.